Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 37. Ang ebanghelyo po natin ay bahagi pa rin ng sermon sa bundok at binibigyan diin dito ng ating Panginoong Hesukristo ang mga katuruan, lalo pa nga ang mga katuruan tungkol sa mga kautusan. At sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya naparito upang pawalang bisa ang kautusan at mga propeta, kung hindi upang tuparin at ganapin ito sa kanyang pagkatao. At sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo na kung ang pagsunod sa kautusan ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi raw makakapasok ang isang tao sa kaharian ng langit. At kung babasahin natin ang ebanghelyo na ipinapahayag sa araw na ito, para bang binibigyan ng ating Panginoong Hesukristo na ang kautusan ng Diyos ay hindi lamang ginaganap sa panglabas na aksyon, ngunit higit sa lahat, ang mga kautusan ng Diyos dapat ay nanggagaling sa kalooban ng tao, nakasulat sa puso. Kaya nga, binigyan diin niya na ang pagsunod sa kautusan ay hindi lamang katulad ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Ilang ulit na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga pariseyo ay palagiang nais ilantad, ipakita sa madla, sa kanilang mga gawa, sa kanilang pagsasalita, sa panglabas na kilos na sinusunod nila ang kautusan. Ngunit sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo na kadalasan sa kaibuturan ng kanilang puso, sila ay malayo sa Diyos. Kaya nga, may 3 kautusan mula sa 10 utos ng Diyos ang binigyang diin ng ating Panginoon sa ebanghelyo sa araw na ito. Ang unang-una ay ang kautusan tungkol sa pagpatay. Ang ikalawa ay ang kautusan tungkol sa pangangalunya. At ang ikatlo ay ang kautusan patungkol sa maling panunumpa o pagpapatotoo. Ito ang sa tradisyon ng simbahan ay sinasabi nating ika-5 kautusan, huwag papatay. Ika-6 na kautusan, huwag mangangalunya. Ika-8 kautusan, huwag manunumpa o magpapatotoo ng kasinungalingan o mali. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mabuting balitang ito na narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At para bang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung sa lumang tipan ang taong pumatay ng kapwa ay mananagot sa hukuman, ngunit para bang ang binabasa ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kalooban ng tao, sapagkat sinabi niya ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Parehas na hatol. Hatol sa pananagot sa hukuman, sa kamatayan at sa pagkagalit. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, ang taong nagagalit sa kanyang kapatid na popuot ay isa ng mamamatay tao. Ang ibig sabihin, pinapatay na ng isang taong napopuot ang kanyang kapwa sa kanyang puso. Kung babasahin natin sa sulat ni San Juan, sinasabi roon na kapag ikaw ay nagalit o napuot sa iyong kapatid, ikaw na ay mamamatay tao. Kaya nga, ang pagpatay ng tao ay hindi lamang nagsisimula sapagkat nagalit ang isang tao sa kanyang kapwa at doon ay kinitil ang buhay nito. Para bang binibigyan diin ng ating Panginoong Hesukristo na bago mangyari ang pisikal na pagpatay, ang unang nangyayari ay pagpatay sa kalooban. Ang ibig sabihin, bago saktan ng tao ang kanyang kapwa, sinasaktan at pinapatay niya na ito sa kanyang kalooban. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mabuting balita, ang mga pariseyo raw ay katulad ng mga puting-puting nityo
napakalinis, napakaganda, ngunit punong-puno ng mga buto ng patay na tao sa loob. Ang ibig sabihin, ang isang taong puno ng puot at galit ay pinapatay na ang lahat ng tao sa kanyang puso, ang mga tao sa kanyang paligid. Kaya nga para siyang isang sementeryo. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sasagot din ang taong ito. Isang taong napupot at tagagalit, kailangang managot at humarap sa hukuman ng Diyos. Ang pangalawang utos na binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng diin ay tungkol sa pangangalunya. Sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa kanyang puso. At ito na naman ay isang pagdiriin na ang pangangalunya ay hindi nangyayari agad sa pangangalunyang pisikal, kung saan ang dalawang tao, babae at lalaki, ay magkikita at magsasama at mangangalunya. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa kalooban, sa puso. Nangangalunya muna ang tao sa puso bago maganap yung pangangalunya sa katawan. Kaya parang binibigyan diin muli ng ating Panginoong Hesukristo na ang dapat bantayan ay ang puso ng tao. Ang ikatlong utos na binigyan diin ng ating Panginoong Hesukristo ay patungkol sa pananumpa. Sinabi niya, narinig din ninyong inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Ito ang ikawalong utos. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit. Huwag niyo na rin sabihing saksi ko ang lupa o saksi ko ang Jerusalem. Huwag mo ring panumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lamang oo kung oo at hindi kung hindi. At ito ay nagbibigay diin sa maling panunumpa, maling pagpapatotoo na ipinagbabawal ng Diyos at nakasulat sa 10 utos. Ang ibig sabihin, hindi na kailangan ng mga pisikal na ebidensya. Ang mahalaga ay kung ano ang laman ng puso ng tao sa kanyang pangako. Oo ba o hindi? Kailangan mo nang basahin ng tao ang katotohanan sa kanyang puso bago siya magsalita, upang anumang kanyang sabihin ay hindi kasinungalingan. Sapagkat ano ba ang kahulugan ng kasinungalingan? Ang kahulugan ng kasinungalingan ay malayo sa katotohanan o hindi totoo. Ang ibig sabihin, iba ang sinasabi ng bibig, iba ang laman ng puso. Kaya parang binibigyan diin muli ng ating Panginoong Hesukristo na bago tayo manumpa at mangako, basahin muna natin ang katotohanan sa ating puso. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na ito na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mabuting balita ngayon ay gumaganap sa isang propesiya. Mula sa aklat ni Propeta Jeremias sa ika-31 kabanata, sinabi roon na darating ang panahon na ang tipan ng Diyos ay isusulat sa puso ng tao, hindi na sa bato. Ang ibig sabihin, ang mga utos ng Diyos ay tutuparin ng tao sapagkat ito ay galing sa kanyang puso. Isang puso na malayo sa kasinungalingan. Isang puso na malapit sa katotohanan. Isang puso na sinakop ng karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Isang puso na nagtutulak sa tao na sumunod sa kautusan ng kalangitan, hindi panlabas lamang, kung hindi ng buong kalooban, ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong espiritu. Sa madaling salita, pagsunod sa kautusan ay hindi lamang pakitang tao, hindi isang maskara o pagsunod sa isang obligasyon, ngunit higit pa. Ang pagsunod sa kautusan ay pagpapahayag ng mga pinakamahalagang utos, mahalin ng Diyos ng buong puso at buong lakas at buong kaluluwa, at mahalin ang kapwa tulad ng iyong sarili. Kaya nga, ang mga utos na binigyan diin ng ating Panginoong Hesukristo na kailangang maisulat at pangalagaan sa ating mga puso
ay pag-ibig sa kapwa. Hindi tayo papatay, hindi tayo magagalit, hindi natin ililibing ang ating mga kapwa sa ating puso. Hindi natin pagnanasaan ang ating kapwa sa ating kalooban. At ang sasabihin lamang natin sa ating mga salita, pangako at panunumpa ay yung totoong nanggaling sa ating mga puso. Ang ibig sabihin, isang tao na totoong tinanggap ang salita ng Diyos at naisulat ito sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, ang Diyos, ang kanyang mga salita ay nananahan sa taong ito. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng bahaging ito ng sermon sa bundok na totoong pakinggan, buksan ang ating mga kalooban sa mga pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo at totoo ang kanyang muka, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas ay maisulat sa puso ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.